Nagpaparamdam na nga ang Japan B-League at naglabas na ng Kai Sotto post na nagustuhan naman ng mga fans. Malaking balita rin ang trade na naganap na kung saan lilipat si Kai Sotto sa isang B1 B-League team at inaabangan na nga ito ng mga fans dahil na rin sa maglalaro na nga si Kai Sotto pagka-trade nito. 30 minutes playing time ang nasabi na playing time ni Kai at mabigat-bigat rin ito. Nangangamoy comeback na nga at papalapit na ng papalapit ang araw na maglalaro na rin si Kai. Bago ang inaabangan na comeback ay painitin at tignan natin ng ilan sa mga plays ng big man na si Kai Sotto laban sa Ryokyu Golden Kings. Unang play para kay Kai, sinubukan ni Jack Coley na atakihin ang depensa ni Kai, butata inabot ni Coley pero may tawag ang referee, foul para dito kay Kai Sotto. Alin Durham naman ang umatake sa depensa ng Hiroshima Dragonflies. Kai Sotto nasa harapan, Blackshear humabol, resulta walang silbi ang opensa ni Durham sa Hiroshima ang bola. Sa sumunod na play talagang gustong-gusto ni Durham itong si Kai Sotto, sinubukan ulit na atakihin ang depensa ni Kai, butata inabot at hindi basta-basta ang 7-3 na nasa loob ng paint at nagbabantay. Kai Sotto ulit nasa loob ng paint, bantay itong si Cooley para sa kanya sana ang pasak kaso hindi niya nakita ang bola. Turnover na naman para sa team ng Ryokyu Golden Kings. Grabe talaga ang depensa ni Kai Sotto dito kay Durham at sa play na ito hindi na naman nakalusot itong si Durham sa depensa ni Kai. Nagtulungan naman sina Kai Sotto at Blackshear sa play na ito, butata inabot ni Jack Coley at hindi na rin gaanong ka-epektibo ang ganitong play ngayon at magandang movement na ng bola ang laruan ngayon para makahanap ng open na tira at hindi mabagal na one-on-one plays na kung saan nakakapag-adjust ang depensa at kadalasan rin still pa ang resulta ng mga plays na balak gawin ni Jack Coley. Gaya nga ng sinabi natin, hindi na ganun ka-epektibo ang mabagal na pagposte kaya naman itong si Coley pinasa na lamang sa kanyang kakampi ang bola pumasok sa loob ng paint, mas maganda kaysa sa kanina. Pero mahaba rin itong si Kai Sotto kaya naman mintis pa rin ang tira ni Jack Coley, rebound na punta sa Hiroshima. Kita naman natin kung merong isang 7-3 sa loob ng paint kasama pa ang isang big na si Blackshear ay hirap rin ang mga players na makapunto sa kanilang depensa. Dito naman malaki sa malaki, Blackshear nasa taas ng konti, pinasa kay Kai Sotto na nasa ilalim. Resulta dinakdak na lang ang bola sa harapan ni Alin Durham at wala na ngang nagawa si Durham sa play na ito. Next play natin, depensa naman ni Kai Sotto sa mid-range, ang kanyang ipinakita sinabayan ang bilis ng isang guard. Ni hindi man lang tumama sa ring ang bola, good defense para dito kay Kai Sotto. Dito naman sa play na ito, Blackshear nasa loob ng paint, tinignan ni Kai pero merong Durham at mag-height lang silang dalawa, high pass hindi pwede kaya sinukat ni Kai itong si Coley. Isang mid-range binitawan, pasok para kay Kai Sotto. Kai Sotto rebound naman ang sumunod na play kontra dito kay Jack Coley at kitang-kita nga na mabigat rin ang trabaho ni Kai sa bilig dahil malalakas na mga imports ang kanyang nakakalaban. Sotto layup naman ang sumunod, ilang hakbang lang ay ring na para dito kay Kai Sotto. Kai Sotto na naman umatake sa play na ito, pasok ang super layup ala Sakuragi. Dito naman nakatikim si Durham ng solid block mula sa isang 7-3 at mukhang hindi niya makakalimutan ang pagkakasupalpal niya dito. Ilang ulit na pinilit ni Durham ang kanyang opensa kontra dito kay Kai pero ilang ulit rin na pinigilan ni Kai Sotto ang atake ni Alin Durham sa kanya. Malapit-lapit na nga rin nating makita ulit ang mga Kai Sotto plays dito sa Japan B-League dahil nagsisimula na ngang magkaroon ng Kai Sotto post sa Japan B-League social media sites at pwedeng indikasyon talaga ito ng nalalapit na pagbabalik ni Kai Sotto sa paglalaro ng basketball. Kung titignan nga natin ang post ng Japan B-League ay tinatanong nito kung sino ang nakamiss kay Kai Sotto at umani na naman ito ng positibong reaksyon mula sa mga fans na naghihintay dito kay Kai at marami-rami rin ang nakuha nitong magandang reaksyon. Ibig sabihin karamihan na rin talaga ay inaabangan ang muling pagbabalik ni Kai Sotto. May kabigatan nga rin ang match-up o natatapat na mga players dito kay Kai pero kita naman natin na kayang-kaya ni Kai Sotto na tapatan ang laro nila mapa-opensa man o depensa at hindi rin ganun kadali na maiskuran itong si Kai Sotto sa loob ng paint. Traded na nga itong si Kai Sotto at hinihintay natin kung saang team siya mapupunta pero ang sigurado natin 30 minutes sa game ang kanyang playing time, di hamak na mas mahaba kumpara sa 20 to 25 minutes.